Lumaki si Sheila na mabait, magalang at mapagbigay sa kapwa. Palagi siyang nagbibigay ng mga pagkain at nagpapahiram ng laruan sa kanyang mga kaklase. Tumutulong rin siya sa mga gawaing bahay. Hindi ni Sheila pinipili ang kanyang mga kaibigan base sa estado nito sa buhay, kundi base sa kanilang pinagsamahan. Noong mag-enroll siya sa kolehiyo ay kumuha siya ng kursong psychology. Gustong-gusto niya ang matuto, kaya naman hindi siya gaanong nahirapan sa pag-aaral. Tuwing Sabado at Linggo ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan para manood ng movie o kaya naman ay kumain sa labas. Isang gabi, habang kumakain si Sheila kasama ang kaibigang si Bridget ay napag-usapan nila ang tungkol sa kani-kanilang pamilya. "Sheila, alam mo, sa totoo lang ay naiinggit ako sa'yo." "Bakit mo naman yan nasabi, Bridget?" Kasi, ang tatay mo ay isang kilalang professor, tapos ang nanay mo naman ay doktor sa malaking ospital. Samantalang ang tatay ko ay nagpa-part-time lang ng trabaho. Magsi-50 na siya pero wala pa rin napatunayan sa sarili. Tuwing nalalasing yun ay palagi na lang umiiyak. Yung nanay ko naman, dating model pero nalaos na. Lagi niyang inaaway ang tatay ko. Sinasabi niya na sinayang nilang daw ang buhay niya sa amin. At ako naman, hindi ko gusto ang course na kinuha ko. Hindi ko alam kung ano nang magiging buhay ko. Napabuntong hininga na wika ni Bridget. Hindi malaman ni Sheila kung ano ang kanyang sasabihin. Gusto niyang payuhan ng kaibigan o kaya naman ay pasayahin ito, pero hindi siya makapagsalita. Lumipas ang ilang minutong katahimikan ay tinanong niya si Bridget, "Kumusta na si Elton? Mabait naman siya at saka matalino at mukhang responsable. Bakit hindi kayo magpakasal tapos bumukod na kayo?" "Hay nako Sheila, kung pwede lang. Hindi ko naman siya mapipilit na pakasalan ako kaagad. Isa pa ay saan naman kami pupunta? Wala kaming matitirahan. Tapos ikaw at ako, pupunta tayo sa mall para mag-shopping. Tara, bumili tayo ng bagong damit." "Gabi na Sheila, tsaka wala naman akong pera." "Ano ka ba? Mamaya pa magsasara ang mall. Halika na, ako nang bahala." Nakangiting wika ni Sheila sabay hatak sa kaibigan papalabas ng restaurant. Pagpasok sa shopping mall, pumili agad ang magkaibigan ng magaganda at usong damit. Nagustuhan nila ang isang bestida na talagang bumagay sa kanilang dalawa. "Bagay na bagay sa iyo Sheila," wika ni Bridget matapos ma-realize na ang mahal pala ng bestida. Wala siyang pambili noon kahit pag gustong gusto niya. Ayon pa sa sales lady ay nag-iisa na raw ang bestidang iyon. "O sige, bibilhin ko na po yan," nakangiting wika ni Sheila pagkalabas ng fitting room. Nang mga sandaling iyon ay nawala na ng interes si Bridget sa pagsa-shopping dahil naisip niya na wala siyang pera. Hindi niya mapapantayan si Sheila, lalo na't credit card ang ginagamit nito sa pagbabayad. Maayos na ibinalot ng sales lady ang bestida bago inilagay sa isang paper bag. Pagkalabas ni Sheila at Bridget sa mall ay naglakad-lakad muna sila. "Sheila, thank you sa pagkain kanina. Salamat rin sa oras mo. Ngayon ay nabawasan ng problema ko. Pasensya ka na pero kailangan ko na ring umuwi. Anong oras na din kasi?" wika ni Bridget habang patuloy sa paglalakad patungo sa istasyon ng tren. "Bakit hindi ka nalang mag-taxi?" tanong ni Sheila. "Mas komportable ako sa tren," wika ni Bridget bago tuluyang magpaalam. "Bridget, sandali lang. May nakalimutan ka," tawag ni Sheila sa kaibigan. Napalingon si Bridget at doon ay nakita niya si Sheila habang iniaabot sa kanya ang malaking bag na galing sa mall. "Anong ibig sabihin nito?" Nag-aalangang tanong ni Bridget habang kinukuha ang bag. "Ano ka ba naman Bridget? Akala mo ba binili ko ang damit na ito para sa akin?" Natatawang tanong ni Sheila. "Kunin mo na to, bagay na bagay yan sa'yo. Isuot mo sa date ninyo ni Elton, sigurado na magpo-propose yun agad pag nakita ka."
Niyakap ni Bridget ng mahigpit ang kaibigan. Salamat Sheila, napakabait mo talaga. Maraming salamat sa regalo mo. Naluluhang wika niya bago muling magpaalam. Habang naglalakad patungo sa istasyon ng tren ay nagpapasalamat siya dahil nagkaroon siya ng tunay na kaibigan. Nangako rin si Bridget sa kanyang sarili na hinding-hindi na muling maiinggit kay Sheila. Bagkus, ipagdarasal niya na maging masaya ito sa lahat ng pagkakataon. Nang sumunod na linggo ay muling nagkita ang dalawa. Bridget, alam mo hindi ka maniniwala, pero binigay na sa akin ni Daddy ang dati niyang kotse. Marunong na akong mag-drive pero kailangan ko pang mag-practice. Kukuha na rin ako ng lisensya para makagala tayo lalo na sa bakasyon. Siyempre kasama ka ha. Basta Sheila, siguraduhin mo na marunong ko mag-drive. Oo naman, ano ka ba? Magpa-practice ako ng mabuti. Pagkatapos ng exam, punta tayo sa vacation house. Pumayag naman si Bridget dahil gusto niya ring makapag-relax kasama ang kaibigan. Marunong namang mag-drive si Sheila. Maingat rin siyang magmaneho. Naging maayos ang biyahe ng magkaibigan. Subalit, bigla na lamang huminto ang kotse sa gitna ng daan. Bumaba si Sheila upang tingnan kung ano ba ang problema. Itinaas niya ang hood ng kotse pero hindi niya naman alam kung papaano iyon aayusin. Gusto nang umiyak ni Sheila sa sobrang inis dahil iyon ang kauna-unahan nilang travel trip ni Bridget. Tapos, bigla pang pumalpak. Naiinis man si Bridget ay sinikap niyang pakalmahin ng kaibigan. Sheila, ano ka ba? Okay lang yan. May darating din namang tulong. Wika niya habang nakayakap kay Sheila. At hindi naman siya nagkamali dahil huminto nga ang isa pang kotse sa kanilang likuran. Mula roon ay bumaba ang gwapong binata. Bakit miss? Anong nangyari? Nasiraan ba ang kotse nyo? Tanong nito. Oo, nasira ang kotse pero hindi namin alam kung paano aayusin. Ayaw naming tumawag ng tow truck kasi lalo kami matatagalan tapos magbabayad pa kami. Ah, ganun ba? O sige, kung okay lang sa inyo ay titingnan ko kung ano ang problema ng kotse. Oo naman, sige, walang problema. Salamat sa tulong mo. Ngumiti lamang ang binata bago chinek ang makina ng sasakyan. Nakita ko na kung anong naging problema. Hindi nga ito basta-bastang naaayos lalo na kung wala naman kayong alam sa pagmemekaniko. Sandali lang at kukunin ko ang mga gamit. Ilang sandali lamang ay bumalik na ang lalaki, dala ang toolbox. By the way, ako nga pala si William at isa akong mekaniko ng kotse. Ako naman si Sheila, tapos siya naman si Bridget. Nang matapos si William ay inabisuhan niya si Sheila na ipatingin sa mekaniko ang kotse sa mga susunod na araw upang i-check ang makina nang sa gayon ay hindi na ito magka-problema pa. Siya nga pala, heto ang aking business card. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan kang itanong. Kabubukas lang namin ng talyer. Kung gusto niyang buko, kaya tinulungan niya tayo. Yun lang yun. Mabuti pa'y humanap na tayo ng makakainan. Wika ni Bridget habang nakairap. Pagdating sa vacation home ay naroon na ang mga magulang ni Sheila. Ang kanyang ina ay abala sa paghahanda ng hapunan habang ang kanyang tatay naman ay nag-iihaw ng barbecue sa labas. Habang nagpapahinga ay napangiti si Sheila. Inaalala niya ang mga nangyari kanina. Si William ang tumatakbo sa isip niya. Tinanong niya rin ang sarili kung kailan kaya ulit sila magkikita. Pagsapit ng linggo ng hapon ay bumalik na sila sa bayan nang wala namang problema. Sa kabila nito ay sumagi pa rin sa isip ng dalaga ang tungkol kay William. Kaya naman, nang dumating ang araw ng Sabado ay maaga niyang tinungo ang talyer kung saan ito nagtatrabaho. Pagdating ni Sheila sa talyer ay nakita niya si William. Marumi ang damit nito pero hindi nabawasan ang kanyang kagwapuhan. Kaagad niyang initian si Sheila sabay sabing, "Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito. Natakot na kasi akong mastak ang kotse ko sa kalsada kaya gusto kong malaman kung may dapat pa bang ayusin."
Sige, titingnan ko kung ano pa bang dapat nating ayusin pero baka matagalan dahil may mga nauna sa'yo. Sige, okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Wika ng dalaga. Ganun ba? Hindi ko alam kung anong oras matatapos. Pero kung gusto mo, iwanan mo na lang ang kotse mo rito. Tutal, papunta rin naman ako sa bayan kaya ihahatid na kita. Tapos ihatid ko na lang din ang kotse mo kapag tapos na. Sige, okay lang sa akin. Nakangiting sabi ni Sheila. Dali-dalig nagpalit ng damit si William at inayos ang sarili. Lalong lumabas ang kagwapuhan nito. Pagsakay ni Sheila sa kotse ng binata ay tahimik lamang sila. Pero makaraan ng ilang minuto ay muli silang nag-usap. At nagtuloy-tuloy pa iyon hanggang sa marating nila ang bahay ni Sheila. Doon ay nalaman ni Sheila na mas matanda pala ng 7 taon sa kanya si William. Magkasosyo rin sila ng kanyang kaibigan sa talyer at dahil wala pag-aan ng customer kaya tumutulong na rin sila sa pag-aayos ng kotse para makatipid. Naikwento ng binata ang mga hilig niya sa buhay. Marami pa silang gustong mapag-usapan noong araw na iyon pero alam rin nila sa kanilang sarili na may dapat pa silang asikasuhin. Kaya bago magpaalam sa isa't isa, nagpalitan na rin sila ng cellphone number. Kinagabihan, tinawagan ni William si Sheila. Nang marinig ng dalaga ang boses ni William ay lalo pang nahulog ang loob niya rito. Nagsimula silang mag-date pero walang label ang kanilang relasyon. Kunyari ay nakikita sila dahil sa kotse ni Sheila. Pero ang totoo ay mahal na talaga nila ang isa't isa. Mabait si William at matulungin rin sa kapwa. Masaya rin siyang kausap at hindi nauubusan ng kwento. Laging masaya si Sheila sa tuwing sila ay magkasama. Sa bawat araw na sila ay nagkikita, lalong tumitindi ang pag-ibig nila para sa isa't isa. Inilihim ni Sheila kay Bridget ang tungkol sa relasyon nila ni William sa loob ng ilang buwan. Pero nagsisi siya matapos ipagtapat ang lahat. Yung mekaniko na yun sa highway ang boyfriend mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? So sumakay ka sa luma at kalawangin niyang kotse? Ano ka ba naman Bridget? Hindi naman siya ganun kahirap. May negosyo siya kaya ayaw niyang gumastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Pagtatanggol ni Sheila sa kanyang nobyo. Kahit na Sheila, tingnan mo nga si Elton. Mahirap lang din naman sila pero nakabili siya ng maayos na kotse. Hindi man brand new pero hindi nakakahiyang sakyan. Napabuntong hininga na lamang si Sheila. Pagod na siyang ipaliwanag kay Bridget na hindi lang naman pera ang basehan pagdating sa pag-ibig. Ano man ang estado mo sa buhay ay may karapatan kang magmahal at mahalin. Sige nga Sheila, gaano mo ba siya kakilala? Nasaan ang mga magulang niya? Yung nanay niya ay malayo rito kaya hindi niya pa ako naipapakilala. Tapos bihira lang din naman siyang bumisita dahil nga busy rin siya sa trabaho. Ah, ganun ba? Sana lang ay hindi siya lasinggera o sugalera tulad ng ibang mga nanay dyan. Bridget, tama na. Nanay niya pa rin yun. At kahit ano pang ginagawa niya ay labas na ako dun. Eh kailan mo naman siya balak ipakilala sa mami at daddy mo? Hindi ko pa alam. Sa bagay, kahit ako naman ang nasa katayuan mo ay mahihiya akong ipakilala ang boyfriend ko. Imagine, isa kang top student, nag-aaral sa sikat na university. Tapos, malalaman nila na mekaniko pala ang boyfriend mo? Sarkastikong wika ni Bridget. Hindi ako nahihiya at lalong hindi ko siya ikinakahiya. Naiinis na wika ni Sheila. Pero sige, bukas na bukas rin ay ipapakilala ko siya. Eh di sige, tingnan natin. Pang-aasar pa ni Bridget. Masaya si William nang malaman na ipapakilala na siya ni Sheila sa mga magulang nito. Kinakabahan siya at natatakot dahil baka ayaw ng mga ito sa kanya. Ilang beses siyang pumili ng damit na isusuot. Nag-isip kung anong bulaklak ang ibibigay sa nanay ni Sheila at maging alak o pasalubong na ibibigay naman sa tatay nito. Pero nawala ang lahat ng kaba ni William
dahil naging mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga magulang ni Sheila. Mabait sila at masaya para sa kanilang unika iha. Pagkaalis ni William ay kaagad niyakap ni Sheila ang kanyang ina bilang pasasalamat. Ma, ano sa tingin mo? Okay lang ba sa inyo ang boyfriend ko? Alam mo anak, nakikita ko naman na mabuting tao siya. Pero masyado siyang simple at mahirap para sa'yo. Malaki ang agwat ng inyong edad. Sa palagay ko, infatuation lang yan. Lilipas rin kaagad. Habang tumatanda ka ay siguradong magbabago pa ang isip mo at pananaw sa buhay. Baka hanapin mo na yung lalaking responsable, seryoso at may sinabi sa buhay. At ano nang mangyayari kay William kapag iniwan mo siya? Siguradong mawawalan na siya ng ganang mabuhay. Maglalasing araw-araw at hindi na makakapag-asawa pa. Para sa akin ay hindi pa siya ang lalaking para sa'yo. Ma, huwag ka namang ganyan. Parehong-pareho kayo ng sinabi ni Bridget. Hindi ko alam kung nag-uusap ba kayo para pagtulungan ako ng ganyan. Mahinahon namang sumagot ang kanyang ina. Anak, common sense lang yon. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Ma, hindi ako interesado sa common sense ninyo. Mahal ko si William at alam kong kami na ang itinadhana para sa isa't isa. At saka, nag-propose na siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Gladys dahil sa sinabi ng anak. Ano naman ang sinagot mo? Kalmadong tanong naman ng tatay ni Sheila. Siyempre dad, pumayag ako. Okay lang yan anak. Mabuting tao si William at pumapayag akong magpakasal kayo. Nanlilisik ang mga mata ni Gladys dahil sa sobrang inis. Enrico, lagi ka nalang ganito. Lagi mo nalang kinukonsinti ang anak mo. Gladys, iba ng panahon ngayon. Matanda na ang anak natin. Kaya niya nang magdesisyon para sa kanyang sarili. Nandito lang tayo para umalalay sa kanila, hindi para hadlangan sila sa buhay. Tsaka sigurado naman ako na tamang lalaki ang napili ng anak mo. Sa kabila nito ay hindi pa rin kumbinsido si Gladys. Kaya naman, kinabukasan ay tinungo niya ang auto repair shop. Agad niyang nakita si William. Marumi at puno ng grasa ang damit nito. Mrs. Cortez, hindi ko ho inaasahan na pupunta kayo rito. Sandali lang ho at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Nakangiti naman si Gladys na sumagot. Salamat William, pero hindi ako narito para magkape. Ikaw talaga ang sinadya ko rito para makausap. Salamat sa bulaklak na dinala mo kahapon. Huwag mo sanang mamasamain. Pero sa tingin ko ay walang magandang kinabukasan sa iyo ang anak ko. Napaatras si William sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ba ang kanyang dapat na sabihin. Kaya nagpatuloy si Gladys sa pagsasalita. Napakabata pa ni Sheila. Kaka 19 years old niya pa lang. Tapos ikaw, ilang taon ka na? 26? Siguro ikaw kailangan mo na ng pamilya o ng asawa. Pero sa anak ko, masyado pang maaga. Bilang magulang ay alam ko na mas kailangan niyang mag-aral ng mabuti hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. At syempre, gusto ko na yung lalaking mapapangasawa niya ay mabibigyan siya ng maayos na kinabukasan. Sinikap ni William na manatiling tahimik at kalmado bago nagsalita. Salamat po sa inyong advice, Mrs. Cortez. Pero sa tingin ko po ay nasa sa amin na iyon ni Sheila. Nag-iipon naman po ako para sa aming kinabukasan, lalo na para sa aming kasal. At kapag dumating na po yung araw na nakaipon na ako ng sapat na halaga at hindi pa rin nagbabago ang isip ni Sheila ay tsaka lang po kami magpapakasal. Salamat ho sa pagpunta ninyo, pero kailangan ko na rin pong magtrabaho. Sige iho, pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Wika ni Gladys bago tuluyang umalis. Mula noong araw na iyon, lalo pang sinipagan ni William ang pagtatrabaho hanggang sa makaipon siya ng sapat na pera upang makapagpakasal na sila ni Sheila. Sa araw ng kanilang kasal, tanging ang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ang imbitado.
Isa na nga roon si Bridget kasama ang kasintahan niyang si Elton. Hindi man boto si Bridget sa mapapangasawa ng kanyang kaibigan ay sinikap niyang maging masaya para sa mga ito. Si Gladys ay ganoon din. Hindi man siya boto kay William ay kailangan niyang dumalo sa kasal ng kaisa-isa niyang anak. Sa araw na iyon ay doon pa lamang makikilala ni Sheila ang nanay ni William na si Delia. Mabait ito at talagang nagkapalagayan na rin ng loob ni Gladys kahit noon pa lamang sila nagkita. Masaya na sana ang lahat, subalit napatigil ang mga bisita nang napasigaw si Elton. "Ma'am Delia, kayo po ang nanay ni William?" Tanong ng binata. Halata ang pagkagulat sa mukha nito. "Elton, binatang-binata ka na." "Elton, bakit kilala mo si Delia?" Tanong ni Gladys. "Siya po ang caregiver namin sa bahay ampunan noon. Napakabait niya po. Sa katunayan ay inampun niya ang isa sa mga bata." "So, ibig sabihin, hindi mo tunay na anak si William?" "Oo, tama ka. Hindi ako ang nagluwal sa kanya. Pero itinuring ko na siya bilang tunay kong anak. Hindi man kami madalas magkita pero palagi naman siyang tumatawag sa akin." Dinala siya ng mga pulis sa bahay ampunan matapos iwanan sa harap ng simbahan. Sinubukan raw nilang hanapin ang magulang ng bata pero nabigo sila. Ang tanging palatandaan lamang kay William ay ang balat niya sa batok. Pero wala namang nag-claim sa kanya kaya ako na lang ang umampon. Napatayo si Gladys. Naglakad siya patungo sa kinatatayuan ni William. Tiningnan niya ang batok nito at doon ay nakita niya ang balat. At isa lamang ang ibig sabihin noon. Si William ang nawawala niyang anak. Ayon kay Gladys, nag-aaral pa siya sa kolehiyo noon nang mabuntis siya ng kanyang nobyo. Subalit iniwan siya ng lalaki bago pa man niya maisilang ang bata. Nahirapan siyang itaguyod ang kanyang pag-aaral kasabay ng pagbubuntis. Kaya naman, sumagi sa kanyang isipan na iwanan ito para matupad ang kanyang pangarap. Noong makapanganak siya ay iniwan niya ang bata sa harap ng simbahan. Wala siyang kapera-pera noon at bukod pa doon ay talagang takot na takot siya. Hindi niya alam kung papaano niya babubuhayin ang bata. "Patawarin mo ako, William. Nangako ako sa sarili ko na hahanapin kita kapag isa na akong ganap na doktor. Pero hindi ko na yun nagawa dahil nagkaasawa na ako. Ibig sabihin, hindi matutuloy ang kasal dahil magkapatid kami?" Wika ni Sheila bago nawala ng malay dahil sa kanyang natuklasan. Nang mahimasmasan ay doon nagpaliwanag ang kanyang ama. "Sheila, hindi kayo magkadugo ni William. Ang totoo niyan ay anak kita sa una kong asawa. Namatay siya sa panganganak sa ospital. Ang parehong ospital kung saan nagtatrabaho si Gladys. Siya ang tumulong sa akin para lumaban sa buhay. Na-inlove kami sa isa't isa at bago kami magpakasal ay napagkasunduan namin na siya ang tatayo bilang tunay mong ina. Patawarin mo kami anak kung nagsinungaling kami sa'yo." Taos puso naman ang pasasalamat ni Gladys kay Delia dahil sa ginawa nitong pagkupkop sa kanyang anak sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, natuloy pa rin ang kasal ni Sheila at William. At mula noon, nabuhay sila bilang isang buong pamilya. Pinatawad ni William si Gladys sa ginawa nitong pangiiwan sa kanya. Nagpapasalamat rin siya kay Delia dahil lumaki siya na may itinuturing na isang ina. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.